So in today's video, mag-aaral tayo ng geometry at ang specific topic ay about angles. So let's start. Ano nga ba ang angles? So nafa-form ang angle kapag when two rays meet at a common endpoint. So dito sa example natin, ang ray AC at yung ray AB nag-connect sa isang endpoint. So, ang pwede nating itawag sa kanya, angle BAC or angle CAB. Or kung magbabase tayo sa art, pwede natin siyang tawagin kung ano man yung nakasulat dito. Angle 1. So, tandaan natin ang angles, may isang common endpoint at yung ray niya nag-extend in one direction. Tapos may isa pang ray na nag-extend in one direction. Nakaka-form tayo ng angle. So, merong iba't ibang types of angles. So, first, ay ang tinatawag nating acute angle. Ito yung angle na may measure na less than 90 degrees. Like 89.99, 85, 45 degrees, 50 degrees, 2 degrees, 1 degrees, basta less than 90 degrees. Hindi siya pwedeng maging 90. So, ang ginagamit natin pag-measure ng angles ay yung protractor natin. Isa pang type ng angle ay tinatawag nating right angle. Ang measure naman ng angle na ito ay eksaktong 90 degrees. So, hindi pwedeng sumobra, hindi rin pwedeng mas mababa sa 90, kung hindi eksaktong 90 degrees. Makikita natin yan na eksaktong 90 degrees pag may nakita tayong maliit na square dyan sa angle na yan. Isa pang type ng angle ay tinatawag nating obtuse angle. Itong angle naman nito ay may measure na more than 90 degrees but less than 180 degrees. So, kailangan yung angle niya, yung measure ng angle niya ay more than 90, pwedeng 91 degrees, 90.5 degrees, 90.001 degrees, pwede basta more than 90, hindi pwedeng eksaktong 90 degrees. At dapat less than 180 degrees siya. So, bali, pwedeng 179.99 degrees, basta hindi aabot ng 180 degrees. So, meron naman tayong tinatawag na straight angle, or ito yung straight line. Kasi, ang measure ng angles niya ay eksaktong 180 degrees. So, hindi pwedeng less than 180 or more than 180, pero saktong 180 degrees. Nakaka-form siya ng isang straight line. So, meron din tayong angle na lumalagpas ng 180 degrees. Ito yung tinatawag nating reflex angle. So, ang reflex angle ay may measure na more than 180 degrees but less than 360 degrees. So, hindi siya pwedeng mag-eksaktong 180. Hindi rin siya mag-eksaktong 360 degrees. Dahil ang 360 degrees ay full angle. So, pag eksaktong 360 degrees ang angle natin, ito ay tinatawag na full angle. So, magbigay tayo ng example, 47 degrees. So, ito ay tinatawag na acute angle kasi less than 90 degrees. So, sa angle na ito, meron tayong maliit na square sa baba ng angle. Tinatawag din natin tong right angle dahil may eksaktong measure ng angles niya ay 90 degrees. Sa example na ito, kapag more than 90 degrees ang angle, 121 degrees ang angle na example na ito. So, ito ay tinatawag nating obtuse angle. Angle na eksaktong 180 degrees ay tinatawag nating straight angle. So, angle na lumagpas ng 180 degrees, ang tawag natin ay reflex angle. So, mag-answer tayo ng problems about angles. So, dito sa problem ko, meron tayong angle BAD equals 70 degrees, angle CAE equals 90 degrees, angle BAE equals 140 degrees, 42 degrees. Ang hinahanap ay angle BAC at angle DAE. So, unahin natin yung angle BAE. So, kung napansin nyo, kapag minus natin yung angle BAE,
at saka yung angle BAD, ang matitira ay yung angle DAE. So, ima-minus natin yung BAE, yung BAE, 142, minus 70, para makuha natin yung angle DAE. So, bale, 142 minus 70 degrees equals 72 degrees. Sa angle BAC, meron tayong angle dito na 90 degrees, yung CAE, which is 90 degrees, at yung BAE natin, ito, measures 142 degrees. So, ang hinahanap natin si BAC. So, yung 142 minus yung right angle, ito, ang matitira yung BAC. So, yung BAE, ito yon, minus ito. So, ito, minus ito. Ang matitira, ito, si BAC. So, yung BAE, which is 142 degrees, minus yung CAE, which is 90 degrees, is yung measure ng BAC. 142 minus 90 degrees, so 2. So, 14 minus 9 is 5. 52 degrees. Okay? So, madali lang, di ba? So, meron tayong klaseng angle na magkatabi na hindi ko nasabi. So, kapag yung angles magkatabi, which yung two angles have the common vertex, ito, yung O, and have a common side, ang tinatawag natin doon, adjacent angle, pero hindi sila nag-overlap. So, yung angle BOA, COA, nagsishare sila sa isang side, which is yung ray BO. At nagsishare sila sa isang vertex, yung point O. So, yung angle COB ay adjacent sa angle BOA. Okay? So, meron din tayong mga angles na na-form by tinatawag nating transversal line. So, a line that passes through two lines in the same plane or parallel lines that are cut by a transversal. Itong line na ito. So, yung isang line na transversal, nakat siya. Nakat yung parallel lines. Okay? So, dito sa transversal line, may makikita tayo dito angle. Ang tawag dyan sa angle na yan ay corresponding angles. So, yung sabihin natin ito ay angle 1 at angle 2. Yung angle 1 and angle 2 measures exactly the same. So, kung ang angle 1 ay 40 degrees, ang angle 2 natin ay 40 degrees. Kung ang measure ng angle natin dito ay 130 degrees, dapat ang measure ng angle dito ay 130 degrees. Okay. Same din dito sa kabila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kung 50 degrees to, dapat yung corresponding angle niya 50 degrees. Ito rin. So, kung 60 degrees to, dapat 60 degrees din yung corresponding angle niya. So, punta tayo sa interior angles. Ito yun. Ayan. Yung nasa loob, interior angles. Kapag opposite sila sa loob, ang tawag natin ay alternate interior angles. So, ito nasa kabila din. At yung opposite niya, ang tawag ay alternate interior angles. So, kung ano measure nito, 40 degrees, dapat yung measure ng kabila, yung ka-opposite niya, sa loob ng transversal, 40 degrees din. So, kung 120 degrees to, dapat yung kabilang opposite ng interior angle niya ay 120 degrees din. So, kung meron tayong alternate interior angles, meron din tayong alternate exterior angles. So, itong labas na to yung exterior angles. So, itong exterior angle na ito at saka yung opposite niya ay equal. So, at saka yung kabila. Yan, lagyan ko ng 3 para makita. So, yung 3. So, ito, tsaka to, equal. Ito, tsaka to, dapat equal. So, kung ito ay 100 degrees, dapat yung alternate exterior niya ay 100 degrees. Kung ito ay 80 degrees, dapat ang ka-alternate exterior niya 80 degrees. So, mag-aral naman tayo ng complementary angles. So, ang complementary angles,
angles whose sum are 90 degrees. So, yung sum ng dalawang angle ay dapat 90 degrees. So, halimbawa kung ang angle AOB ay 40 degrees, so, ano to? Para ang eksakto nilang sum ay 90 degrees. So, alam natin na ang angle na nagme-measure ng 90 degrees ay yung right angle. Ito yon. So, kung 40 degrees to, ano to? So, gagawin natin is 90 minus 40. So, 0, 0, 9 minus 4, 50 degrees. So, measure ng angle BOC, 50 degrees. So, angle BOC equals 50 degrees. So, ganyan sa complementary angles. Ima-minus mo ba lang by 90 degrees. So, kuha tayo ng another example sa angle AOC, which measures 90 degrees, complementary angles. So, what is angle AOB? So, complement. So, pag narinig mo yung word na complement, automatic dapat yung sum ng measure ng angles nila ay 90 degrees. So, kung ito ay 36 degrees, i-minus lang natin by 90. So, 10 minus 6, 4. 9 minus 3, 8 minus 3. So, nag-carry tayo, no? 8 minus 3, 5. Okay? So, sa supplementary angles, dapat ang sum ng angles nila ay yung adjacent angles nila, yung AOB, katabi niya, COA, dapat eksaktong 180 degrees yung sum nila. Yung total kapag in-add mo sila. So, kanina sa complementary angles, dapat ang sum ng dalawang angles ay 90 degrees. Sa supplementary angles, dapat ang sum ng angles nila ay 180 degrees. So, halimbawa, ito ay 42 degrees. Ano yung measure ng angle COA? So, angle COA, anong measure ng angle na yan? So, ima-minus lang natin by 180. So, 180 minus 42. So, 10 minus 2, 8. 7 minus 4, 3. At 1. So, 138 degrees ang measure ng COA. Angle COA. Oh, madali lang, di ba? So, pwede rin natin magamit yung supplementary angle sa transversal. So, yung parallel lines are cut by a transversal na magkakaroon tayo ng interiors, exterior angles. Dito. So, dito ay measure ay 40 degrees. So, yung supplement niya, yung angle 1. So, 180 minus 40 is 140 degrees. Same din dito sa angle 1 at angle 3. Dito, sa line na to. Supplement ng angle 1 is yung angle 3. Mapo-form sila ng 180. So, 180 minus 140 is 40 degrees. At napansin nyo, ayan, so, equal sila. So, yung alternate interior angles, kung 40 degrees to, yung alternate interior niya, yung angle 6. So, 40 degrees din to. So, the same thing, may line dyan. So, 180 minus 40 is 140. So, vertical angle, 140. 40 degrees. So, ganun din dito sa kabila. So, 140 degrees, alternate interior angle, 140 degrees. Okay? So, meron din tayong tinatawag kaninang vertical angles. Sa vertical angle theorem, nakasaad doon na vertical angles are pair of opposite angles made by intersecting lines. So, yung opposite nito ay ito. So, kung ano yung measure na angle dito, ganun din sa kabila. So, kung 30 degrees to, dapat 30 degrees din to. Okay. So, naalala natin sa supplementary angles, ka-supplement nito, ito or ito. So, para maka-form ng line, kailangan natin ng 108 ng 180 degrees. So, kung 30 degrees to, ito, sa line na yan, ito, sa angle na ito, 180 minus 30 is 100.
50 degrees. So, yung co-opposite niya is ito. So, according sa vertical angle theorem, yung opposite angles niya ay congruent. So, yung opposite angle nito ay ito. So, 150 degrees. So, kung napansin nyo, 30 plus 150, 180, 150 plus 30, 180 rin, 180, 180. So, vertical angles, yung opposite side niya, congruent sa other side. So, kung ito, 30 degrees, yung opposite angle niya, 30 degrees din. Ito, sa kabila, 150 degrees. So, kagaya na sa transversal, so yung two lines na cut by a transversal line. So, itong angle na to, opposite niya ito. Itong angle na to, opposite niya ito. So, yung opposite sides nila ay congruent. So, kung 10 degrees to, 10 degrees to, syempre, alternate interior, 10 degrees din. At yung opposite niya, 10 degrees din. Okay? So, itong angle na to, kasupplement niya ito, magpo-form, dapat ang sum nila is 180 degrees. So, 180 minus 10, 170 degrees. So, yung ka-vertical angle nito, itong kabila, so 170 degrees din to. At dahil alternate interior angles are equal, congruent, so 170 to, dapat 170 degrees to. So, yung opposite side niya, 170. So, dapat ang measure ng angle dito, 170 degrees. Okay, so, ganyan sa transversal. So, i-review natin yung mga angles na pinag-aaralan natin. Acute angle measures less than 90 degrees. So, hindi siya pwede maging eksaktong 90 dahil yung eksaktong 90 degrees ay isang right angle. Kapag lumagpas ng 90 degrees, pero dapat less than 180 degrees, hindi lalagpas ng 180, pero higit sa 90, obtuse angle. Kapag lumagpas ng 180 degrees, pero less than 360, reflex angle. Kapag eksaktong 180 degrees ang measure ng angle, straight angle. So, kapag naman nakat sa transversal, ang pangalan ng angles dito ay corresponding angles. So, yung angle na yan ay equal sa isa't isa. Interior angles naman sa loob. So, yung angles na yan ay equal sa isa't isa. Exterior angles, kung ano yung measure na angle dyan, ganun din yung measure sa labas. So, dito rin sa kabila. So, vertical angles, connecting by intersecting lines, yung opposite angle nila ay congruent. At lastly, yung adjacent angle, yung dalawang angle nag-share sila sa isang common side and vertex. At wag natin kalimutan yung complementary angles, two angles that measure, dapat yung sum nila equal to 90 degrees. At kapag supplementary angles or supplement ng mga angles, dapat ang sum nila or yung total nila dapat 180 degrees. Okay? So, thank you. Sana may marami kayong natutunan ngayong araw na ito. God bless.